Isang magandang gabi pong muli sa ating lahat, mga ginigiliw po naming taga-subaybay at taga-pakinig. So, salamat po sa Diyos at tayo po ay muling makakapag-aral ang salita po ng Diyos. Ano ho? So, pagpray po ninyo ang atin pong internet at hindi po maganda. Ano? So, ngayong gabi ay tayo po muling mag-aaral ng atin pong pinag-aaralan. Ito po ay paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagbabasa ng Biblia. Ano po? So, atin pong tunghayan na ang atin pong pag-aaralan sa Matthew chapter 4 verse 4. By the way, 1 to 4 muna ang babasahin. Ang sabi po ng talata, na magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayun ng 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Verse 4, datapos siya'y sumagot at sinabi na susulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So tayo po muna ay manalangin. Sa ating pong pag-umpisa, aming Diyos, muli ay kami po ay nagpapasalamat sa inyong biyaya. Salamat po sa inyong pong salita na aming pong nababasa. Ngayong gabi, Panginoon Diyos, ay kami po ay inyong pong gabayan sa aming pong pag-aaralan, Panginoon Diyos. Nawa ay kayo po ang patuloy at kumilos sa aming pong kalagitnaan ngayon. Patawad pong muli sa mga kasalanan na inyo pong nasumpungan sa aming mga buhay. Nawa po, Panginoon Diyos, ay patuloy niyo po kaming linisin ng inyong banal na dugo at pakabanalin ng Santong Espiritu, Panginoon. Tawad po sa aming mga kasalanan at kayo po nawa ang magpala sa bawat makikinig. Kausapin niyo po sila, abutin niyo po yung kanilang pangangailangan espiritual upang ito pong salita ninyo ay matanim sa kanila pong mga puso at isipan. Muli, ako pong inyong abal lingkod ay gamitin niyo pong kasangkapan upang maipahayag ang inyong pong salita ng may katotohanan, Panginoon Diyos. Salamat po muli. Ang lahat po ng ito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay, so magandang gabi po muli sa ating lahat. Mga ginigiliw po naming taga-subaybay at taga-pakinig. So ngayong gabi po ay kayo po muling sumubaybay diyan at tayo po muling mag-aaral ng salita po ng Diyos. Ano po? So yun po, ang ating pong pinag-aaralan at pag-aaralan ay paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagbabasa ng Biblia. Ano? So napakahalaga po ng salita ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Ang salita po ng Diyos sa ating pong buhay, ito po, sabi nga ng ating pinag-aralan noong nakaraang linggo, ito po ay ilaw. Ano po? Sabi nga ng Psalms 119 verse 105, ang salita mo'y ilawan sa aking paa at liwanag sa aking landas. So ito pong salita ng Diyos, ito po ang kumbaga po, dito po tayo magkakaroon ng tamang lakad ng buhay. Pag tayo po may salita ng Diyos sa ating buhay, dito po tayo magkakaroon ng, kumbaga po, ay tamang direksyon ng ating pong buhay, mga minamahal. So ngayong gabi ang ating pong pag-aaralan is, bakit mahalaga pa rin, kadugsong po ng ating pong pinag-aaralan noong nakaraang linggo, bakit mahalaga ang salita ng Diyos? Ano yung mangyayari sa atin kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos? Dahil, ang salita po ng Diyos ay, ito po ay pagkain ng ating kaluluwa. Sabi nga ng talata, datapwat siya'y sumagot at sinabi na susulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Yan po yung sabi ng talata. Kaya atin pong makikita diyan, ito pong sa tagpong ito ng Matthew chapter 4, nung ang Panginoon Jesus po ay nag-ayunong 40 araw at 40 gabi, mga minamahal. Matindi po yun. Alaala ko nung kami po ay nag-ayuno. Nag-fasting po kami ng 1 day lamang. One day, kami po ay nagsimula ng fasting is umaga. Umaga po ng Miyerkules. Umaga ng Miyerkules kami nag-fasting. Alam niyo po ang nangyari po sa amin. Kami po inapayabang, first time po namin mag-fasting. So nung kami po ay nag-fasting, umaga kami po ay nag-bike kami po galing Tagatan, papuntang Santo Niño, kami po ay nag-bike, fasting po yun. Akala po namin madali ang pagpapasting.
So kami pinagpasting, nag-bike kami, siyempre ubos lakas po yun. Nung kinagabihan kami gutom na gutom. Yan po ang nangyari sa amin. At nung kinaumagahan, talagang kami po ay bago kumain, kami muna nag-e-energen. Yun po yung amin hong ginagawa pag kami fasting para hindi mabigla yung katawan. Ngayon, yung tiyan. Ngayon, nung kami po ay nagpapakulo ng tubig, napakatagal kumulo. Ang ramdam na ramdam po namin ay napakatagal kumulo ng tubig. Dahil kami nga gutom na, gusto namin makainom, katal na kami, gusto na namin makainom ng energy. Kami po yung first time mag-fasting. Ay what more pa po itong sa Panginoong Jesus. 40 days and 40 nights siya pong walang kain. Kaya nga po kaya mo sabi ng talata, nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo at nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi. Sa wakas ay nagutom siya. Ay tunay na. Ini-imagine ko po, yung pong pagpapasting na yun ay 40 araw at 40 gabi, napakatindi. So, but ating pong pag-aaralan, why the Bible is important in our lives, mga minamahal. Bakit mahalaga ang salita ng Diyos sa ating pong buhay? Bakit kinakailangan palagi nating basahin ang salita ng Diyos sa ating pong buhay? Nasabi po ng talata diyan, na magkagayon inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya ituksuhin ng dyablo. Take note, nung ang Panginoong Jesus po ay nagkatawang tao, siya po ay hindi nakaligtas sa panunukso ng dyablo. Kaya po napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Ating pong ituloy, sabi po, at nang siya makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Pagdating ng verse 4, datapwat siya'y sumagot at sinabi na susulat. So, ang ipinanlaban ng Panginoong Jesus nung siya'y tinutokso ng dyablo is the Word of God. Sabi ng talata, but he answered and said, it is written, nasusulat. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos sa atin pong buhay. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 8 verse 3. Ang sabi po dito, ang sabi po doon, Deuteronomy chapter 8 verse 3. Ang sabi ng verse 3, at ikaw ay pinangumbaba niya at ipinapagdamdam kaniya ng gutom at pinakain kaniya ng mana na hindi mo nakilala. Nakilala man ng iyong mga magulang upang kanilang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmula sa bibig ng Diyos. So, ang sabi ng talata, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Alam niyo po yung bakit kailangan po natin ng salita ng Diyos? Because ito po yung pagkain ng atin pong kaluluwa, mga minamahal. Kapag pag ikaw ay walang salita ng Diyos, ang iyong kaluluwa, ang iyong espiritu, ay walang pagkain. Kaya sabi ng talata diyan, verse 4, datapwat siya'y sumagot at sinabi na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So ano ang makikita nating katotohanan dito sa sinasabi o ipinapakita ang katotohanan dito sa salita ng Diyos? Una, the Bible, bakit mahalaga ang salita ng Diyos? The Bible give us wisdom. Wisdom. Pag sinabi pong wisdom means the ability to understand things that most other people cannot understand. Yung may kakayanan kang umunawa at gawin yung mga bagay na hindi, alam nyo, tandaan po ninyo, iba yung knowledge kaysa po sa wisdom.
Ano? Yung wisdom po, ito po yung kakayanan mong makaunawa at sumunod doon sa mga napapakinggan mo. Yung may kakayanan kang gawin, yung mga bagay na iyong napapakinggan. But knowledge, ito po yung alam mo lang pero hindi mo kayang gawin. Tingnan niyo po, ang Biblia, alam naman ng tao na tamang magbasa ng Biblia, but hindi nila magawa. Dahil ang wisdom po, ito po ay nagmumula sa Diyos. So, kapag tayo po ay nakakilala sa Diyos at tayo po ay nagbabasa ng Biblia, dito po niya tayo binibigyan ng karunungan. Kaya nga, sabi ng talata, datapwat siya sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Dahil kung simpleng tao, sabi ko nga, yung isang araw lamang kaming nagpasting, ay kami ay talagang pag kami hinainan mo ng pagkain, ay talagang kakain na kami. Ay what more pa po ang Panginoong Jesus? But, sabi nga ng plata, ang Panginoong Jesus ay gutom, pero inalok siya ng demonyo, ng diablo, tinukso siya ng diablo ng pagkain, but hindi napadala ang Panginoong Jesus because of wisdom. Dahil merong sinusunod ang Panginoon na mas mahalaga kaysa diyan. At ito yung kalooban ng nagsugo sa Kanya. At ito po'y ang Ama, mga minamahal. Kaya nga sabi ng talata, verse 3, at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa Kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito maging mga tinapay. Kung pangtaong pananaw, hindi yung masama. Kung kayo po ay nagpapasting 40 days at kayo ay gutom na, ay pwede na kayong kumain. Ano? So, ang sabi ng talata, meron po kasing ipinapakita dito ng katotohanan na hindi lahat ng bagay ay naaayon sa Diyos. Ano? At kapag tayo po ay may wisdom, dito po natin malalaman yung mga tama, madidistinguish o mapapagkilala yung tama at mali. Ano? At alam niyo po, nanggagaling pong wisdom, sabi nga, the fear of the Lord, sabi nga ng talata sa Psalms 15 verse 33. Ang sabi po dito ng talata, 15:33, sabi po dito ng talata, Proverbs 15:33. Kaya pala kakaunti. 15:33 ng Proverbs, sabi po ng talata, sabi po diyan, ang sabi po diyan, 9, verse 10, sabi po dito, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ano? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sa English po, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. At ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. So, makukuha po natin yung pagkatakot sa Panginoon. Ito na po yung pagka tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Dito po natin makikita yung Diyos kung sino talaga siya. At pag nakilala mo, sabi nga, pag nakilala mo ang isang tao, dito mo lang siya, kumbaga ay unang tingin, excuse me po, dito mo po siya, malalaman talaga kung kung sino siya. Pag nakilala mo talaga ng lubusan ang isang tao. So, makikilala po natin at malalaman po natin yung Diyos na pinapakilala ng Biblia kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia. But, ang sabi po dyan, the Bible give us wisdom. Sabi nga, wisdom means the ability to understand things that most other people cannot understand. Kaya, pagka yung tatanungin ang tao about sa Biblia, walang alam. Why? Dahil, ang Biblia po, ito po ay, kumbaga po ay mahalaga, pero
pagka ang tao po'y patay spiritual, hindi po nila ito pinahahalagahan. Wala pong kwenta ito sa isang tao. Kaya, kinakailangan po na ang tao muna ay may panganak na muli. At doon po manggagaling, doon po siya lalagyan ng Diyos ng karunungan o wisdom na nanggagaling po sa Kanya. Kaya, sabi po dyan, atin pong makikita rito, na magkagayon inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya tuksuhin ng dyablo. Ano? Ang Panginoong Jesus po, nung siya po ay nabuhay dito sa lupa, hindi po siya nakaligtas sa tukso ng dyablo. Bakit? Pero bakit siya, kumbaga po ay nakalaban doon sa tukso o alok ng dyablo sa kanya? Because the Word of God. Nung ang Panginoong Jesus po, alam niyo po, nung ang Panginoong Jesus ay bata, meron pong account sa Matthew, siya po ay nung sila po ay nagpunta ng Jerusalem, nung sila po ay nagpunta sa samba, anong sila umuwi na, ang Panginoong Jesus po ay naiwan sa templo na nakipagsalitaan. Ibig sabihin po, ang Panginoong Jesus, nung siya po ay nagkataong tao, siya po ay hindi humiwalay sa salita ng Diyos mismo. Siya po ay marunong talaga sa salita ng Diyos. Kaya, ang Bible or ang salita ng Diyos, ito po ay nagbibigay sa atin ng karunungan ng higit ng karunungan ng mundong ito. Ang karunungan po ng mundong ito hindi po papantay sa karunungan ng salita ng Diyos. So, ang karunungan or ang salita ng Diyos, ito po yung nagbibigay sa atin ng wisdom. Tandaan po ninyo, iba yung wisdom sa knowledge. Ang knowledge, alam mo lang, pero hindi mo kayang i-apply yung iyong nalalaman. Parang ang tao po, pag sila po hindi guided ng Word of God, ang tao po alam na ang alak ay masama, pero hindi sila makalis doon. Alam ng tao na masama ang sigarilyo, pero hindi sila makalis doon. Yung wisdom na nanggagaling sa Diyos, ito po yung karunungan, yung the ability to understand things that other people cannot understand and kaya mong i-apply yung inyong mga nalalaman. Ito po yung wisdom. So, ito po. Kaya nga sabi ko nga, yung Biblia ay alam ng taong mabuti, pero hindi nila magawang basahin. Dahil wala nga silang wisdom. Ang alam lang, ang nasa kanila lang ay knowledge, but yung wisdom ito po yung nanggagaling sa Diyos mismo. Yung wisdom. Nanggagaling po yan sa Diyos mismo. Kaya nga sabi ng talata, at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Yan po ang alok ng dyablo Tingnan niyo po, kung pangmundong pananaw, yung alok ng dyablo hindi masama. Ay, gutom na ako ay inaalok ka ng dyablo. Ay, kung may kakaya na naman ako yung bato yung pagiging mga tinapay, gawin kong tinapay, ay kaya. But, yung wisdom, ito, alam ng Panginoong Jesus, dahil siya may karunungan, hindi ito sa Diyos. Ito'y tukso ng dyablo. So, paglagong buhay spiritual, bakit kinakailangan nating palagi ang magbasa ng Biblia upang magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Diyos? At upang makilala natin yung tama at mali. Minsan nga pagka ang isang Kristiyano ay hindi grounded ng salita ng Diyos, siya po nagkakamali pa rin. Alam naman ang bawal makipumatok sa hindi mananampalataya. Dahil sa siya hindi grounded ng salita ng Diyos, nakikipumatok pa rin sa hindi mananampalataya. Alam naman na dapat araw ng linggo magsimba buong maghapon. Dahil sa hindi siya grounded ng salita ng Diyos, hanggang tanghali lang. Alam naman na pagka prayer meeting ay dapat umaattend. Alam naman na pagka may pagpupulong patungkol sa salita ng Diyos ay umaattend. Dahil hindi siya grounded ng salita ng Diyos, ang tingin na lamang niya sa ministry is parang magaan. Dahil hindi nga grounded ng salita ng Diyos Wisdom is capable to understand things that most other people cannot understand. Dahil pag tayo hindi grounded ng salita ng Diyos, para bagang ang gawain
patungkol sa Diyos, even yung kanyang salita ay hindi mabigat sa atin. Kapag tayo po hindi grounded ng salita ng Diyos. At marami pong mga mananampalatayang ganyan, na para bagang ang salita ng Diyos ay para bagang pampabuenas na lamang, na hindi nila alam na ang salita ng Diyos, kaya tayo inuutusan ng Diyos na basahin ang salita ng Diyos dahil ito po ay makakatulong upang tayo po'y lumago spiritually. At upang tayo po ay makatayo sa atin pong pananampalataya. Kaya po maraming pong mga mananampalataya ng Diyos hindi po makatayo sa kanya pong pananampalataya, sa kanya pong hawak na pananampalataya, dahil po hindi grounded ng salita ng Diyos. Ano po ang inyong sasabihin kung wala kang alam sa salita ng Diyos? Ano? Kaya, para ka na rin nakikiayon na lamang din sa mundo, for the sake na walang away. But alam niyo po, ang grounded ng salita ng Diyos, alam niyo po may paninindigan po yan. Kung alam mo yung tama, sabi nga ng Bible, kung alam mo yung tama at hindi mo ginagawa, ito'y kasalanan sa iyo. Tama ba mo basa ng Bible? Yes. Ba't hindi mo ginagawa? Kasalanan yan. Ano? At alam niyo po, ang sabi nga, ang laking katulungan ng Biblia, the Bible give us wisdom. Ano? The Bible give us wisdom. Ang sabi po ng Psalms 111 verse 10. Ang sabi po dito, nasaan yung Psalms ko? Wala na yata. Verse 10. Tingnan niyo po. Laging ang sabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod sa kanyang mga utos. Tingnan niyo po. Ayun na yung ganda. May mabuting pagkaunawa. Ibig sabihin, pagka hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, wala kang unawa. Wala kang bait. Sabi ng talata, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. So, saan nanggagaling yung wisdom? Sa Diyos. Ngayon, ang sabi ng talata, may mabubuting pagkaunawa ang lahat ng nagsisisunod sa kanyang mga utos. Ibig sabihin, ang hindi sumusunod sa kanyang utos, baliktarin mo. Ibig sabihin, pag tayo po ay hindi nagbabasa ng Biblia, hindi natin magagawa yung kanyang salita. Yung kanyang mga utos. Alam ng Diyos na igalang mo ang iyong mga magulang. Ibig sabihin, hindi ka nagbabasa, hindi mo ginagalang. Ang sabi ng Bible, magsimba ka. Ibig sabihin, hindi ka nagbabasa, basta ka nangalaang magana. Hindi. Paano mo malalaman yung kalooban ng Diyos kung ikaw ay hindi nagbabasa ng Biblia? Sabi ng Biblia, sabi ng salita ng Diyos, magbigay. Hindi ka nagbabasa. Kaya ikay murmur ng murmur. Pag ikay hindi nagbibigay, murmur ka doon ng murmur. Ito yata yung pastor na ito. Ito yata yung nangungutong na dahil hindi ka nagbabasa ng Biblia, wala kang alam sa salita ng Diyos na ipinaalam sa iyo ng Diyos. Hindi ka nagbabasa Kaya ang halaga po ng salita ng Diyos. Ano? Sabi niya ng talata, ang ganda po ng talata, atin mong babasahin. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all they that do His commandments. His praise endureth forever. Ano? Sabi po ng talata, may mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod ng kanyang mga utos. Ibig sabihin, baliktaran natin, may masamang pagkaunawa ang hindi sumusunod sa kanyang mga utos. May masamang pagkaunawa. Ano? Ay saan ho kayo diyan sa dalawa? So, paano tayo magkakaroon ng mabuting unawa? Ang sabi, read the Bible. Kaya ang Panginoong Hesus, nung siya po'y tinukso, dahil tama yung kanyang unawa, dahil siya ay may karunungan ng Diyos at siya mismo yun, hindi siya nagpatukso. Dahil ititukso ng Diablo ay may mas maganda ang akong ginagawa, hindi ito. Yung kalooban ng Ama, yun ang aking ginagawa. Ano po? Kaya nga sabi ng talata, ako'y naparito upang hindi sundin ang aking kalooban, kundi sundin yung kalooban ng nagsugo sa akin. Yun po yung sabi. Kaya nga sabi ng talata, sabi diyan, datapos siya sumagot at sinabi na susulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yung talatang yun ay ikinot ng Panginoong Hesus sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. Ano po? So 8 verse 3. So ibig sabihin, ang Panginoong Hesus is grounded ng salita ng Diyos.
siya po ay saturated ng salita ng Diyos. Nung siya po'y nabubuhay, ay talagang nagbabasa ho talaga siya ng salita ng Diyos. Kaya, ang halaga po ng salita ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal po naming taga-subaybay, taga-pakinig, lalo na po sa ating mga mananampalataya ng Diyos, huwag po nating bababayaan ang salita ng Diyos sa ating buhay. Dahil parang pag pinabayaan mo yan, parang kang nagtampo sa dinuradong bigas. Pag pinabayaan mong salita ng Diyos, para parang ganito pagka pinabayaan mo salita ng Diyos, parang pinabayaan mo na rin yung nagbibigay ng buhay sa iyo. Parang pinabayaan mo na rin yung Diyos. Kaya, wag po natin pababayaan ang salita ng Diyos. Napakahalaga po na yan. Kaya tayo po ay manangan sa salita ng Diyos lamang. Yun po, sabi, nung ang Panginoong Jesus ay tinukso, palibasa siya may wisdom, hindi siya napatukso. Ilang beses po siyang tinukso? Ilang beses? 3 times. Sabi nga ng talata, sabi ng verse 6, at sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. Kaya ang halaga po nagbabasa ng Biblia, dahil ultimo nga Diablo po may alam sa salita ng Diyos. Pero sabi ng Panginoong Jesus sa verse 7, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat. Ibig sabihin, talagang pagka merong ginagamit na tukso ang Panginoong Jesus, si Satanas sa Panginoong Jesus, pag merong ginagamit na tukso si Satanas sa Panginoong Jesus, ibig sabihin, may counter agad ang Panginoong Jesus. Ano yung counter niya? Nasusulat. Dahil kung wala siyang alam sa salita ng Diyos, anong gagawin ko? Ako ngay Diyos, ay di ako ay magpapatulog, magsusugo nga ako ng anghel. Dahil siya ay Diyos. But, meron siyang alam sa salita ng Diyos. Sabi, nasusulat. At sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat, di naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Ano po? Yun po yung sabi ng talata, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Ang Panginoong Jesus, sabi po ng talata sa Deuteronomy chapter 6 verse 16. Ang sabi po dito ng Deuteronomy chapter 6 verse 16. Kung ari po ay tama ang aking talata. Ang sabi po diyan, tama. Ibig sabihin, sabi po ng talatang verse 16 ng Deuteronomy, huwag ninyong tuksuhin ang Panginoon ninyong Diyos gaya ng tuksuhin ninyo siya sa masa. Ibig sabihin, ang sabi diyan, verse 16, you shall not tempt the Lord your God. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesus po ay sabi ni Satanas, nung tinukso ni Satanas ang Panginoong Jesus, at sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya ay magbibilin sa kanyang anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka ay matisod sa iyong paa sa isang bato. Anong counter ng Panginoong Jesus? Nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. So yung kinote ng Panginoong Jesus is nandoon sa Deuteronomy chapter 6 verse 16. Na ang sabi po doon is, huwag ninyong tuksuhin ang Panginoon ninyong Diyos. Kaya ang Biblia, dito po tayo nagkakaroon ng wisdom. Wisdom means yung kakayanan mong unawain at mai-apply yung iyong mga nauunawaan, yung iyong mga napapakinggan. But knowledge is yung knowledge nga lang, pero hindi mo kayang i-apply yung kaalaman na iyong nalalaman. Parang ito nga, sabi mo, simpleng bagay. Alam naman ng tao na Biblia ay salita ng Diyos at tamang basahin. Pero even mga mananampalataya ng Diyos ay hindi po nagbabasa. Yun yung mahirap. Kaya atin pong inaaral, paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagbabasa ng Biblia. Huwag mong asahang ikaw ay lalago kung ikaw ay babad sa mundo. Pero kung ikaw ay babad sa salita ng Diyos, dito po tayo pinalalago ng Diyos sa ating buhay espiritual. Huwag mong aasahang ikaw babad sa Mobile Legend, lalago ka espiritual. Huwag mong aasahang babad ka sa telenovela, ikay lalago sa iyong buhay espiritual. Huwag mong aasahang babad ka sa pagchichismisan at ikay lalago sa buhay espiritual. No!
Huwag kang umasa na ikaw ay lalago sa iyong espiritual na buhay pagkaya ng iyong kinahuhumalingan. Ang dapat nating kahumalingan is yung pagbabasa ng salita ng Diyos, dahil dito po tayo pinalalago ng Diyos sa ating buhay pananampalataya. Dito po tayo binibigyan ng Diyos ng karunungan o wisdom na kayang i-apply yung atin pong mga nauunawaan. Kaya yun po yung sabi ng Biblia, mga minamahal. Kaya napakahalaga po ng salita po ng Diyos sa atin pong buhay. Mga minamahal, napakahalaga po na yan. Huwag po natin pababayaan. Ito po yung sabi sa verse 8, nung tinukso ulit. 3 times po kasi na tinukso ang Panginoong Hesus ng dyablo. Sabi, muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang na mataas at ipinamana sa kanya ang lahat ng mga kayamanan sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng yan, nakikita mo yan? Hindi yan akin, so yan. Sabi ng dyablo, at sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapaterapa at sasambahin mo ako. Lakas ng loob, Talagang tinukso ang Panginoong Hesus. Sabi, kung tayo po yun, talagang, aka na yan. Talagang kukuhanin na natin yung bigay ng dyablo. But sabi ng Panginoon Hesus, na magkagayon sinabi sa kanya ni Hesus, huwag mong humayo ka Satanas sapagkat nasusulat. Tingnan nyo. Talagang counterfeit ng Panginoong Hesus is Word of God. Sabi, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Yun po yung sabi ng salita ng Diyos. Sabi po ulit ng Deuteronomy chapter 6 verse 13. Ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos at sa Kanya'y maglilingkod ka. Tingnan nyo, talagang Panginoong Hesus is grounded ng salita ng Diyos dahil yung sinasabi ni Satanas is meron na agad siyang pangontra. Ay kung tayo walang alam sa salita ng Diyos, ay nakakita lang ng magandang chicks, ay unbeliever naman, ay kagat na agad. Ay unbeliever, sabi ng Biblia, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Ay wala kang alam. Ay ang akala mo maganda lang. Kay Kristiyano, ay anak ng dyablo. Ay tunay na. Dahil tinan niyo po, sabi, nung tuksuhin niya, ni Satanas sa Panginoong Hesus, sa verse 10, sabi ng Panginoong Hesus, na magkagayon sinabi sa kanya, sabi ni Satanas, sa verse 9 muna, sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapaterapa at sasambahin mo ako. Sasambahin mo ako, sabi ni Satanas, lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo kung sasambahin mo ako, sabi ni Satanas. So, ano yung counter ng Panginoong Hesus? Na magkagayon sinabi sa kanya ni Hesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat. Yung nasusulat, yun yung salita ng Diyos. Ito yung sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 13. Ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos at sa Kanya'y maglilingkod ka. Dahil si Satanas po, yan po yung anghel. Yan po yung si Lucifer po yan, na siya po ay naging, kaya siya tinawag na Satanas, siya po yung nagrebelde sa Diyos, siya po yun ngayon yung Satanas, siya po ngayon yung dyablo, na dumadaya sa mga tao. Kaya dapat siya yung sumasamba sa Diyos. Hindi siya ang sasambahin ng Diyos. Kaya siya ibinagsak siya ay nagrebelde sa Diyos. Nagmataas siya. Kala niya siya Diyos na. Kaya sabi ng Panginoon Hesus sa verse 13 ng Deuteronomy chapter 6, ikaw ay matakot sa Diyos, sa Panginoon mong Diyos, at sa Kanya'y maglilingkod ka. Yun po, yung sabi ng talata. Sabi po ng talata diyan, sa verse 10, na magkagayon sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Di ba? Magkapareho yung pong talata na ibinigay ng Panginoong Jesus na nasa Deuteronomy chapter 6 verse 13. Dahil alam niyo po, ang Panginoong Jesus po ay grounded ng salita ng Diyos. Kaya pag tayo ay merong salita ng Diyos, magkakaroon po tayo ng wisdom. Yung kakayanan mong gawin yung mga bagay na iyong nauunawaan, ay naunawaan ng Panginoong Hesus yung mga talatang yon. Kaya, ay nung may tuksong dumating, ay yun ang kanyang pinanlaban, hindi niya ginawa yung tukso dahil yung mali. Kaya alam niyo po,
Ito po yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Huwag ho natin pababayaan ang salita ng Diyos. Kung gusto nyo pong lumago sa inyong buhay pananampalataya, na pag may nagtanong sa inyo na unbeliever, paano ang kaligtasan? Paano ba, bro? Paano ba sis ang maligtas? Ay, paano? Hindi ko alam tapos na, patay na ang naglason. Ano? So, dapat alam po natin yung salita ng Diyos para tayo po ay may maituro sa ating mga kumbagay nakakausap. Kaya, pag ikaw grounded na salita ng Diyos, ay nabasa mo, ay ang Panginoong Jesus lamang ang tagapagligtas, wala nang iba, hindi relihiyon, hindi mabuting gawa, hindi pagsunod sa 10 utos, si Jesus lamang, ang Panginoong Jesus lamang ang tagapagligtas, ay nabasa mo. Ay may nagtanong sa iyong hindi mananampalataya, ay ako gusto kong maligtas, paano maligtas? Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Ano? Yun po, yung katotohanan. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos. The Bible give us wisdom. Pandalawa, ay tayo po ay analyte ng pag-uumpisa at medyo tayo ay hahaba-haba ng oras. Ako inyong pagtiyagaan lamang. Okay, pandalawa. Okay, sabi po diyan ng talata, verse 1 and 3 again, hanggang 10. Ito po makikita ulit natin dito. Dito lamang po tayo tatakbuli sa ating pinag-aaralan ito. Na magkagayo inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayun ng 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso, take note, may dyablo, may manunukso. So, pag tayo po walang alam sa salita ng Diyos, tapos na tayo. Ay ang gusto po naman ng dyablo, ang tukso ng dyablo, hindi siya nagbabago. Lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Sabi po nandiyan, verse 1, lust of the flesh, pagkain. Lust of the eye, kayamanan. Pride of life. Ito po, verse, sabi nga, kung ikaw ay anak ng Diyos. Ay kung yung titingnan, itong si Satanas na ito'y ako'y hinahabol. So kung ang Panginoong Jesus ay nagpakagat, ay kumagat sa tukso ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sabi, hinahamon naghahamon si Satanas, digay Diyos ka, diga? So, kung si Satanas, kung ang Panginoong Jesus ay sumunod or kumagat, talagang bumagsak ang Panginoong Jesus. Bakit hindi po siya bumagsak sa tukso? Why? Because of the Word of God. So ano pong makikita nating pandalawang katotohanan dito? The Bible is the weapon to overcome the temptation. Una, the Bible give us wisdom. Pandalawa, the Bible is the weapon to overcome temptation. So, ang Biblia ang ating armas upang tayo ay makahilagpos o malampasan o malabanan natin yung temptation na tukso ng dyablo. Pero pag hindi tayo grounded ng salita ng Diyos, ay delikado. Kaya nga sabi ng talata diyan, sa Ephesians chapter 6, verse 14, at sabi po dito, sa Ephesians chapter 6, verse 14, Ephesians chapter 6 verse 14 po. Kailangan na palitan ng aking Biblia at salamat po sa Diyos at nanlalagas na po siya dahil sa kababasa. Ako'y natutuwa. Yan, Ephesians 6 verse 14. Nasabi po diyan, magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan. Ano yung katotohanan? Ito po ang katotohanan. Ari po ang katotohanan. Labas sa Biblia ay wala na pong katotohanan. Sabi po ng talata, magsitibay nga kayo. Paano tayo magsisitibay? Na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan. Para tayo po ay makapagpatuloy sa atin ng buhay pananampalataya, dapat tayo po, ang salita ng Diyos ay atin pong alam.
Big kiss, sabi ho, big kiss, yung sinturon po, yan po hindi nawawala. No, natanggal na ang aking butones, excuse me po muna, natanggal yung aking butones. Yung sinturon yan po hindi nawawala. Pag yun ay nakabigkis sa ating pantalon, yan hindi yung lalaglag. Pang ating pantalon, hindi yung nawawala. So sabi po ng talata, magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay bibigkis ng katotohanan na may sakbat ng baluti ng katwiran. Verse 17, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So, weapon, ang ating weapon upang tayo po ay makapagpatuloy, upang tayo po ay makalaban sa tukso ng dyablo is the Word of God. This is our weapon. Ito po yung ating panglaban. Sabi nga, magsitibay nga kayo ng inyong baywang ay may bigkis ng katotohanan. Ibig sabihin, dapat tayo po ay grounded ng katotohanan, ng salita ng Diyos sa ating buhay. Dahil pagka wala tayong alam sa salita ng Diyos, anong katotohanan? Anong ang panlalaban natin sa salita ng Diyos? Dahil sabi ng talata, at magsikuha rin naman kayo ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang sabi po rito, akan po ulit babasahin. Ang sabi po ng talata sa verse 6, sa chapter 6 verse 17, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Yun po. So, tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Yun po yung ating panlaban. Bigkisan ninyo ang inyong baywang ng katotohanan. At ito po yung salita ng Diyos. At ang armas natin is the Word of God din. Salita rin po ng Diyos upang tayo po yung makalaban sa tukso ng dyablo. Dahil ang Panginoong Jesus po, nung siya po tuksuhin 3 beses ng dyablo, siya po ay mayroong panlaban. Word of God. The Bible give us wisdom. Pandalwa, the Bible is the weapon to overcome temptation. Mga minamahal, ito po yung katotohanan na nung ang Panginoong Jesus ay tuksohin ng dyablo, ang pinanglaban niya is the Word of God. Ang sabi ng Biblia sa verse 4 ng chapter 4 ng Matthew, datapwat nasusulat. Datapwat nasusulat. Biblia po ang ipinanlaban. Pagdating po ng verse 7, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat. Nasusulat. Biblia. Pagdating ng verse 10, na magkagawin, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka sa Satanas sapagkat nasusulat. So, the Bible is the weapon to overcome temptation. At yun po yung ating pinag-aralan sa Deuteronomy, yun nandoon po, yung mga cross-reference na, yung mga verses na kino-quote ng Panginoong Jesus, Word of God. Hindi po katalinuhan ng mundong ito. Ako siguro naman, ako ay marunong na, ako graduate na ng engineer, ng abogado, etc. Graduate ako matalino na, siguro ako ay hindi po. Yung wisdom po yung ating kailangan. Marami pong matatalino, marami pong may pinag-aralan, and yet sila po ay babad, sila po ay alipin ng kasalanan. Yung wisdom ang kailangan natin at yung salita ng Diyos, ito po yung ating panlaban sa buhay na itong magulo. Sa buhay na ito na ang naghahari sa mundong ito si Satanas. Yun po. Maraming mga edukado, pero sila yung mga alipin ng kasalanan, alipin ng alak, alipin ng sigarilyo, edukado. Pero ba't hindi nila malaman? Ba't hindi nila maalisan yun? Alam nilang mali ang alak, alam nilang mali ang sigarilyo, and yet hindi nila maalisan dahil wala nga silang wisdom na ito po yung nanggagaling sa Diyos. At yung temptation, pag wala kang panlaban sa temptation, ay dala-dala ka talaga. Lust of the flesh, gustong-gusto ng tao. Flesh, pagkain, ay, yung mga pinipita ng mata, and the pride of life. Kaya ako ay mag-aaral para ako makatapos. At pag ako nakatapos, magkakaroon ako ng magandang trabaho. Bakit kinakailangan magkaroon ng magandang trabaho? Para ako ay magkaroon ng magandang bahay at sasakyan. Bakit mo kinakailangan ng magandang sasakyan? Para may pan-chicks. Yan ang isip ng mga unbeliever Pero pagka tayo po ay may isip, may karunungan ng salita ng Diyos,
alam natin yung purpose, may itatama natin yung ating mga perspective, yung ating mga binabalak sa buhay. Kaya ako'y mag-aaral para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ako'y magtatapos ng mag-aaral, makagraduate, magkaroon ng magandang trabaho para sa kaluwalhatian ng Diyos, para makapagbigay sa Diyos. Kaya ako magpapatayo ng bahay para sa kaluwalhatian ng Diyos, para pag bumisita si pastor, ay ayos ang bisita niya, magandang uupuan niya, para pag dito tumulog ang pastor, magandang tulugan nila. Yan dapat ang mga isip mo, hindi yung pangmundo lamang. Dapat ang isip natin ay above doon, dapat panlangit ang isip natin, hindi pang mundo lang. So, to overcome temptation, the Bible is the weapon to overcome temptation. Yan po yung katotohanan. At kapag tayo po ay hindi grounded, hindi po tayo saturated ng salita ng Diyos, delikado po tayo. Baka po tayo po ay madala ng dyablo sa gusto niyang dalhin para sa atin. At yung pagdulo nun ay impyerno. Yun po yun. Kapag tayo po walang alam sa salita ng Diyos, hindi tayo grounded ng salita ng Diyos, wala tayong armas na panlaban sa mga katukso, ay delikado po tayo. Kaya nga po sabi diyan, sabi diyan, 3 times na tinukso ang Panginoon Jesus ng dyablo. Yun nga, sa verse 4, datapos siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Sa bibig ng Panginoon. Yun pong talatang yun ay makikita natin sa Deuteronomy chapter 8, verse 3. At ito naman pong verse 7, at sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Yun po yung makikita natin sa Deuteronomy chapter 6, verse 16. At yung verse 10 na pangatlong tukso na magkagayo sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Yun ay makikita natin sa Deuteronomy chapter 6 verse 13. Tingnan niyo po, talagang mayroon agad panglaban. Kumbagay, teka muna, meron yan, salita ng Diyos. Kaya napakahalaga ng Biblia. Okay, number 3. Number 3, sabi po diyan ng talata sa verse 10. Sabi po dito, na magkagayon sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Number 10, bakit mahalaga ang palagi ang pagbabasa ng Biblia? Sabi dito, the Bible teach us to become worshiper of God. Sarap. The Bible teach us to become worshiper of God. Alam niyo po, pag tayo po nagbabasa ng Biblia, dito tayo utay-utay na pinahahanga at pinasasamba ng Diyos sa Kanya. Dahil ang Biblia po, ito po ay kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Basaan niyo po ang Bible. Ipinapakilala po ng Biblia kung sino yung Diyos ng Biblia. Yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Yung Diyos na lumikha ng sanlibutan. Kaya napakahalaga po ng pagbabasa ng Biblia. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 6 verse 13 and 14 na ating binasa kanina, ang sabi po dito, 13 and 14, ikaw ay matakot sa Panginoon Diyos at sa Kanya'y maglilingkod ka at sa pamamagitan lamang ng Kanyang pangalan susumpa ka. Huwag kang susunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bansang nasa palibot mo. Tingnan niyo po, talagang
ang Diyos ng Biblia at ang Diyos ng mundo, ng ipinakikilala ng mundong ito ay hindi ho magkapareho. Kaya nga sabi ng verse 14, huwag kang susunod sa ibang mga Diyos. Dahil nung ang bayang Israel po ay pinalaya ng Panginoon sa Egypt, sila po'y nakamana ng mga pagan belief sa Egypt. Ang dami nila, kaya sila gumawa ng guyang toro, guyang baka. Na yun ay minana nila galing sa Egypt, but hindi po yun ang kanilang natutunan sa salita ng Diyos. Kaya ibinigay ng Diyos yung 10 utos. Ang sabi po diyan, verse 13, Thou shalt fear the Lord thy God and serve Him. The Bible teach us to become worshiper. Mananamba ng Diyos. Sabi pa po, Thou shall fear the Lord thy God and serve Him and shall swear by His name. Verse 14, Ye shall not go after other gods of the gods of all people which are around about you. Yun po. Yun po yung iniuutos ng Diyos sa atin. Ang dapat lamang nating sambahin is yung Diyos ng Biblia. Kaya mga minamahal, yun po yung katotohanan. Kaso, ang maraming tao hindi sinasamba ang Diyos. Kaya ito ang alok ni Satanas, sumunod ka sa akin, pagpapalain kita. Sabi ni Satanas sa Panginoong Jesus, at sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Ayan ang gusto ng tao, kayamanan. Kahit wala sa Diyos, basta yumaman. Kahit illegal, basta yumaman. Nako, may mga kilala ko, hindi ko na lang sasabihin, illegal ang trabaho, basta may kita, kahit illegal. Nayaman naman nga ay illegal sino nagbigay? Si Satanas. Saan mo nakuha? Sa biyaya ba yan ng Diyos? Hindi. Sa kasalanan. Kaya ang Biblia po ay nagtuturo ng pagsamba sa Diyos. Kaya, imposible na ikaw ay hindi lumago kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia. Imposible po. Nako. Kaya mga minamahal, yan po yung kahalagahan ng Biblia sa ating buhay. Dapat tayo po ay nagbabasa ng Biblia sa ating buhay. Yan po yung kahalagahan nun. Kaya wag ho natin i-chapwirahin ang Bible. Naku po, ang Biblia ko po, ako'y natutuwain. Makakabili na naman yata ng bago. Yung aking Biblia ay nagugula-gulanit na ho, nag-iiwahiwalay na ho. Itong aking, kung hindi ko tipan, at pagka nahanginan, ay nililipar na ho ang mga page. Ay kung hindi ho bumili uli ng bago, ay nasisira na ay may clutch bag pa ho yan. Ay biyaya ho ng Diyos at ako'y natutuwa at ang Biblia ay kumakapal. So kaya wag ho nating pababayaan ang salita ng Diyos sa ating buhay. Naku, pabayaan mo na yung lahat, wag lang ang salita ng Diyos. At alam niyo po, ang Diyos na may tapat sa kanyang mga pangako Sabi nga, kung sino yung nagpaparangal sa Diyos, pararangalan ko din. Hindi ho nagsisinungaling doon ang Diyos. Hindi ho nagsisinungaling. So pag pinabayaan mo siya, sabi nga, di parang nagtampo sa dinuradong bigas. Hindi lang, ganon. Malala pa. Pag pinabayaan mo siya, di parang iniwan mo na rin ang Diyos na nagpapala sa iyo. Pero pagka lagi mong minamahal, binabasa, inuunawa ang salita ng Diyos, may benepisyo kang makukuha dito. Una, the Bible give us wisdom. The Bible is the weapon to overcome temptation. The Bible teach us to become worshiper of God. Yun po yung verse 10 na sinasabi sa Matthew chapter 4 verse 10. Sapagkat nasusulat, sabihin humayo ka sa Satanas sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So yun po yung pinangkontra ng Panginoon Jesus. Itong Satanas na ito, talagang lumalaban pa. Yan, talata. Humayo ka sa Satanas sapagkat nasusulat sa Panginoong mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran.
So kaya yun po, imposible hong tayo hindi po lumago sa atin ng buhay pananampalataya kapag tayo po hindi nagbabasa ng Biblia. No? Yan po yung atin pong pinag-aralan. Kaya sana po sa inyo pong pakikinig, nawa ay kayo po ay napagpala at nawa ay inyo pong naunawaan yung atin pong pinag-aralan. Dahil po napakahalaga po nito, napakahalaga po na rin. Wag ho natin pong, kung meron tayong pababayaan is wag ho yung salita ng Diyos at yung Diyos mismo. Kung tayo po yung may pababayaan, iiwan, yun po yung kasalanan na ito po ang nagpapaghupo ng atin hong buhay pananampalataya. Kaya po tayo ay hindi ho mainit sa paglilingkod ng Diyos dahil ng kasalanan. At yan po ang dapat nating iwanan. At ang salita ng Diyos, ito po ang atin pong yakapin upang tayo po'y makapagpatuloy ng paglilingkod sa ating Diyos. Yun po. Kaya mga minamahal, yun po ang ating pong pinag-aralan ngayong gabi. Paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng palagiang pagbabasa ng Biblia. At yun nga po ang ating mga puntos, the Bible give us wisdom. The Bible is the weapon to overcome temptation. And number 3, the Bible teach us to become worshiper of God. Ano? Worshiper of God. So yun po, tayo po yung manalangin na. Tayo po yung pumikit. Mapagpala naming Diyos, salamat po sa mga katotohanan muli namin po napag-aralan. Pagpalaan niyo po nawa ang bawat nakapakinig. Salamat po sa oras na ito namin pong ginugol upang muli kami makapag-aral ng pong salita. Nawa po pa ng Diyos ay kayo pong patuloy na pumatnubay at gumabay po ng Diyos sa bawat isa po sa amin. Salamat po o Diyos sa amin po mga napag-aralan. Nawa o Diyos ay tumatak sa isipan ng bawat isa at nawa o Diyos ay magawa po namin yung mga kaalaman namin po mga natututunan pa ng Diyos. Pagpalaan niyo po nawa kami ngayong gabi. Ingatan niyo po kami sa aming pamamahinga muli. Kami po yung nagmamakaawa, ingatan niyo po kami muli at kung lulobin niyo pong mabuhay pa bukas, ay niyo po naman ipagkaloob, Panginoon. Tawad po sa aming mga kasalanan at salamat po sa gawaing natapos. Ang lahat po nito ay amin po samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay po, so salamat po sa inyo at bukas po ulit. Kayo po sumubaybay patuloy sa ating online Bible study upang tayo po ay matuto ng salita po ng Diyos. Salamat po at God bless po sa inyo lahat.